Napansin ng isang babaeng nagdadalang tao na hindi normal ang paglaki ng kanyang tiyan. Kaya nang siya ay kumonsulta sa doktor, ay nagulat sila sa kanilang nakita sa ultrasound. Natural lamang sa isang mag-asawa ang magkaroon ng sariling anak na mula sa kanilang sariling dugo at laman. Pero minsan may mga mag-asawa na hindi pinalad na magkaroon ng kakayahan na makabuo ng bata o kung tawagin natin ay baog. Kaya naman kung minsan ang ilan sa kanila ay gumagawa ng paraan upang magkaroon ng anak na bubuo sa kanilang pamilya. Ganyan ang nangyari kay Janice matapos pumayag na magpabuntis sa asawa ng kanyang kapatid na walang kakayahang magkaanak. Pero habang siya ay nagdadalang tao, ay nagulat sila sa nakita ng doktor sa kanya. Pero bago natin simulan ang kwentong ito, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat mga idolo. Si Janice na 24 na taong gulang ay lumaki sa isang masayang pamilya. Bata pa lamang siya ay tinuturo na sa kanya ng kanyang mga magulang na dapat ang isang pamilya ay laging nagtutulungan. Kaya naman kinalakihan na niya ang pagiging mapagmahal at matulungin, lalo na sa miyembro ng kanilang pamilya. Dalawa lamang silang magkapatid. Pero ang kanyang ate na si Catherine ay maagang nagkaroon ng nobyo. Kaya nang makagraduate ito sa college ay nagpakasalagad ang ate niya. Kaya naman 16 na taong gulang pa lamang si Janice ay iniwan na siya ng kanyang ate at tila nawalan siya ng masasandalan sa loob ng kanilang bahay. Nawala na rin ang ingay ng kanilang tawanan at kulitan at naging tahimik ang kanilang tahanan dahil mag-isa na lamang si Janice at tanging siya na lamang ang kasama ng kanyang mga magulang. Namimiss ni Janice ang kanyang ate dahil nasanay siya na lagi itong nandyan para sa kanya. Nang makapag-asawa ito ay tila nakalimutan na siya nito dahil napakadalang kung ito ay mga musta sa kanila. Kaya isang araw ay naisip niyang dumalaw sa kanyang ate upang kamustahin ang kalagayan nito at makipagkwentuhan tungkol sa kanyang buhay may asawa. Nang malapit na si Janice at tinitirahan ng kanyang ate Catherine, ay nakita niya ang asawa nito na si Josh. Kaya naman sumigaw si Janice ng Kuya Josh at kumaway upang mapansin agad siya nito. Pero nagtaka siya dahil tinitigan lamang siya ng asawa ng kanyang ate at nagmamadali itong pumasok sa kanilang bahay. Napansin niya rin na tila mainit ang ulo nito at padabog na sinarado ang pinto. Kaya inisip na lamang ni Janice na baka may masamang nangyari o baka pagod lamang ito sa trabaho. Habang naglalakad papalapit si Janice sa bahay ng kanyang ate, ay napansin niya na sira at putol-putol ang ilang halaman sa labas ng bahay nito na kanyang pinagtataka dahil alam niya na maingat at maalaga ang kanyang ate sa mga halaman. Kaya imposible na napabayaan ito ng kanyang ate na masira at malanta. Pagdating ni Janice sa bahay ay kumatok siya sa pinto pero tila hindi ito naririnig sa loob kaya nilakasan niya ang kanyang katok. Hanggang sa pagbuksan siya ng kanyang ate at laking gulat niya nang makita ang kalagayan nito. Punong-puno ng makapal na makeup ang kanyang ate na si Catherine na tila may tinatakpan. Doon pa lang ay nagduda na si Janice na may masamang nangyayari dahil hindi naman mahilig mag-makeup ang kanyang ate. Kaya naman tinanong niya si Catherine, "Sinasaktan ka ba niya?" Napaiyak na lang ang kanyang ate at sinabing ayos lang siya. Pero hindi naniniwala si Janice. Kaya tinanong niya kung anong problema at doon pinagtapat ng kanyang ate na kaya nagkakaganon at lumamig si Josh sa kanya ay dahil hindi niya ito mabigyan ng anak. Hindi na rin mapigilan ni Janice ang maluha sa kalagayan ng kanyang ate dahil saksi siya sa mga pinagdaanan nito noong hindi pa ito nakakapag-asawa. Kung noon ay nagagawa ni Janice na tulungan ng kanyang ate sa mga problema nito, ay ngayon wala siyang maisip na paraan dahil komplikadong sitwasyon ang pagiging baog ng kanyang ate Catherine. Gusto ni Janice na manatili muna sa tabi ng kanyang ate upang kahit papano ay gumaan ng pakiramdam nito dahil alam niya na hindi magiging masaya ang buhay mag-asawa ng kanyang ate kapag hindi sila nagkaanak ni Josh. Kaya naman nakiusap si Janice sa kanyang ate na kung maaari ay doon muna siya magpalipas ng gabi. Kaya ipinaalam ito ni Catherine kay Josh at pumayag naman ito at sinabing sa sala na lang siya matutulog. Habang magkatabi ang magkapatid sa kama,
ay nag-uusap sila ng masinsinan kung ano na ang balak ni Josh. Ngayong alam nila na hindi maaaring magkaanak si Catherine. Nagmungkahi si Janice na maaari silang magampon ng bata, pero sinabi ng kanyang ate na ayaw ni Josh magampon dahil ang gusto nito ay magmumula sa kanyang binhi ang kanilang magiging anak. Hanggang sa isang mapusok na idea ang pumasok sa utak ni Catherine at sinabi niya kay Janice kung maaaring siya na lang ang magdala ng batang magiging anak nila ni Josh. Gulat na gulat si Catherine sa sinabi ng kanyang ate dahil parang nabibigla lamang ito sa kanyang desisyon. Pero seryoso ang ate niya, kaya naman pinaliwanag ni Catherine kung bakit niya inalok kay Janice ang ganong bagay at sinabi nito na ito na lang ang naiisip niyang paraan para magkaroon sila ng anak ni Josh at mas matatanggap niya ito kaysa magkaanak ang kanyang asawa sa ibang babae. Napaisip si Janice sa pabor na hinihingi ng kanyang ate, pero ilang sandali pa nagbitaw na si Janice ng dalawang salita na magpapaluha sa kanyang ate Catherine. Pumapayag ako. Bigkas ni Janice. Humagulgol sa iyak si Catherine dahil hindi niya inakala na papayag ang kanyang kapatid. Nagyakap ang dalawa at sinabi ni Janice na gagawin niya ito para sa kanyang ate at kahit sarili pa niya ay handa niyang ibigay, makatulong lang sa kanyang ate na magkaroon ng masayang pamilya. Pumayag si Josh sa plano ni Catherine, kaya naman hinanda na nila lahat upang magawa na ang dapat gawin. Makalipas ang 2 buwan, ay nalaman nila na nagdadalang tao na si Janice. Tuwang-tuwa ang mag-asawa dahil magkakaroon na sila ng anak sa pamamagitan ni Janice. Kaya naman binigay nila ang lahat ng pangangailangan nito. Mula sa pagkain, maayos na tirahan at allowance ay binibigay nila. Pero sa ika-4 na buwan ni Janice na nagdadalang tao, ay napansin nila na hindi normal ang paglaki ng tiyan nito. Kaya agad nilang dinala si Janice sa ospital upang masuri ng doktor. At nagulat sila sa naging resulta ng ultrasound dahil hindi lang isa ang dinadala ni Janice kundi triplets. Ilang buwan ang lumipas ay patuloy ang paglaki ng tiyan ni Janice. Madalas man itong sumasakit pero iniisip niya na ang bawat sakit na kanyang nararamdaman ay magiging kaligayahan naman ng kanyang ate at ni Josh. Hanggang sa dumating na ang araw ng panganganak ni Janice at nagsilang siya ng 3 magagandang sanggol. Habang pinagmamasdan niya ang mga bata ay naiisip niya na magiging mabuting ina si Catherine sa mga ito katulad ng pagmamahal ng kanyang ate sa kanya. Sinabi ni Janice na hindi lahat ng bayani ay nagsusot ng kapa. Kung minsan ang mga aksyon na ginagawa natin para sa iba ay magiging dahilan para magbago ang takbo ng buhay nila. Hanggang dito na lang mga idolo. Maraming salamat sa pakikinig.